Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga boss, ayan, pakipindot naman yung subscribe button dyan at pakihit na rin yung notification bell, ayan, para lagi kayong updated ayan, sa ating mga video. Ayan mga boss, ayan, bigyan natin ngayon na reaction at opinion na itong balita na dapat daw imbestigahan si former Speaker Martin Romualdez dito sa flood control scandal, at dapat daw ay naka-live para malaman doon ng taong bayan kung ano yung status, kung ano yung mga sasabihin ni Mr. Romualdez mga boss. Yan, bago natin boss bigyan ng reaction at opinion ito at pakinggan muna natin at panoorin itong video na ating nakita. Ayan mga boss. Tila baga doubtful pa rin din kasi bakit ganun nung unang katanungan dyan, bakit ngayon na natapos na si former Speaker Martin Romualdez, tsaka daw ngayon lang ila-live stream. May mga ibang nauna katulad yan, dahil kulang din sa kapangyarihan, pwede yung mga diskaya ayaw nang makipag-cooperate, pero sinasabi naman nila na hindi ito makakaapekto. So yung full disclosure at full transparency, yun ang wala at tila baga kulang, na kung saan yung timing na yung inaantay ng taong bayan na mga personalidad o mga tao, tila baga hindi umaayon doon sa desisyon nilang buksan ng buo yung pagdinig. So, kung talagang legitimacy rin lang din at mawin yung kumpiyansa ng taong bayan at talagang walang itinatago, maganda sana na maanyayahan at bumalik si former Speaker Martin Romualdez at madinig ng taong bayan ano yung napag-usapan, ano yung tinakbo ng investigasyon nang ipatawag ito. At hindi lang yan, ano na ngayon din yung nangyari kay former Representative Zaldico. Ang tagal-tagal, ano ang effort na ginagawa upang mapabalik siya sa ating bansa? So, yun yung mga katanungan. Ang nakakalungkot dito, kasamang Edmar, habang tumatagal, papatong ng papatong, nagsasanga-sanga yung issue, pero yung mga taong dapat mapanagot, which is yung basics na kitang-kita naman yun nga very simple. Membro lamang lahat ng Bicameral Conference Committee, ipatawag mo yan. Mag-plot kayo at ma-identify mo anong distrito na may pinakamalalaking budget o may mga malalaking budget. Yan pa lang ma-identify mo na. Pero ang tanong dyan, bakit hindi ginagawa? At parang out of focus yung pagdinig. Ito sa Senate Blue Ribbon Committee, bagamat hindi pa malinaw kung kailan ba magbabalik ang pagdinig dyan po sa Senado, pero after ng mahaba ng panahon, mga mag-isang buwan na ba, mahigit na bakante. Actually, may nilagay na acting pero wala namang hindi naman nagkaroon po ng hearing, pero ngayon ay bumalik. Ang sabi, itong si Senador Ping Lacson. Tapos meron siya mga pronouncement na if ever siya, nung mga previous pan, if ever siya, talagang merong nakikita nyo po dito, Prof, kasi kung babasahin mo yung mga comment section ng mga artikulo ukol sa mga balitang ito, parang yung galit ng taong bayan, nakikita natin, parang sabi na parang pinaglalaroan lang, yung iba parang parte ito ng either paglilihis o di kaya pinapatagal lang, mapatay lang yung issue kasi maraming mga nabulgar po sa mga nakalipas po ng mga pagdinig, Prof. Well, ito yung inaabangan ng taong bayan kung saan paano natin talaga makikita at malilid tayo dun sa totoong kaganapan at nangyayari. Ito ay welcome na development, bagamat talagang inaasahan natin na malaki ang magiging epekto o role ng Senate Blue Ribbon Committee kasi dagdag ko lang, kasamang Edmar, yung pagbubukas din na ila-live stream na daw ng ICI yung kanilang pagdinig din. So, this is a very welcome development para sa taong bayan kasi maaaring ibangga ng taong bayan yung pagdinig na nangyayari sa ICI at yun din yung nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang pangamba lang natin dito, Edmar, ay una sa lahat sa tagal ng
ika nga pagpapahinga dahil nagkaroon ng problema at sa pagbibitiw ni Senator Ping Lacson at ano naman nung naging acting naman si Senator Tulfo, hindi naman nagkaroon ng pagdinig at nito lamang magbubukas sa publiko yung pagdinig na ginagawa ng ICI. Kaya kung mapapansin natin, marami din talaga sa ating mga kababayan at naramdaman din ng ICI sa kabilang banda yung inis ng taong bayan kasi technically walang ibang pinagkukunan ng impormasyon bukod lamang doon sa ginagawang Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig. Opo, and doon din sa live streaming naman, sa nabanggit niyo po sa ICI, parang, ano ba, biglang cambio ba? Kasi after nun, nagbibigay ng clarificatory at sinasabing, pag-aaralan pa dahil magdadraft pa daw ng, kailangan pang pag-aralan, magdadraft pa raw ng rules of procedures, at saka yung mga parameters para sa live streaming, tinitake din yung consideration sa mga sensitibong mga impormasyon at mga constitutional rights sa mga imbitadong resource person. Pero sa tingin nyo po, walang kaibahan or valid itong naging payag po ng ICI ukol dito kung ikukumpara natin sa Senado na meron na rin silang sariling patakaran? Ako, sa tingin ko kasamang Edmar, naramdaman nila sa pagkat nagkaroon, mag-strike 3 na sila. Ano yung strike 1? Hindi nila nabigyan ng pagkakataon na mula umpisa pa lang i-live stream o buksan na ito sa publiko. Ikalawa, ang tingin kong naging hagupit o yung strike 2 anong ginagawa ng isang opisyalis ng Amerika para pumunta at anong affairs niya para puntahan ng ICI. So ito napaka laking kaganapan na anong say ng Amerika dito internal na nangyayari ito sa ating bansa. Bagamat siyempre sasabihin nila ito ay courtesy call lamang, pero ako ang aking pagtingin diyan ay of course chine-check kung may kakayahan ba, nasaan na yung tinatakbo ng pagdinig at kung ano pa man. At ikatlo, kung makikita mo rin din natin dito, ako kasamang Edmar, ito yung maging critical at itanong natin talaga, gaano ba talaga kaseryoso ang ICI? Yung kapangyarihan pa rin din nila ngayon, hindi defined. Maganda ang panukala ng Senado na i-institutionalize na ito na para talagang maging Independent People's Commission. Very welcoming yan. Maganda yung proposal na yan. Pero ano yung sinabi at pahayag pa ni Senator Soto na liligawan pa niya ang Pangulo upang i-certified na urgent ito? Ano pa bang urgent ang hindi natin na nakikita dito na sa haba ng panahon, magtatatlong buwan na, wala pa rin ding mga napapanagot. At yung ibang mga ang taong bayan ay talagang nagtataka at nagtatanong na yung mga unang nadawit ngayon tila baga nawawala na sa eksena at habang tumatagal nakakapaghanda na kung anumang maaaring ipukol na ebidensya sa kanila ay maaaring nagawa na nila ng paraan. Opo, meron ding parang tanong ang ating mga kababayan, nababasa mo sa yung mga comment section Ang sabi nila, yung mga darating possible na ma-live stream, no? Yun yung pangako ng ICI. Pero how about yung mga nakalipas? Kasi marami tayong naririnig. Kesyo, meron daw nag-tell all. At meron ding mga hindi humarap doon sa Senado, pero doon humarap. Pangalanan natin si Speaker Martin Romualdez. So, ang tanong din ng ating mga kababayan, maila-live stream, isa sa publiko din ba yung mga nauna? Kasi nandun yung haka-haka na, baka ila-live stream na nila kasi yung mga susunod na hearing, baka hindi na, alam mo na, may pinapanigan, yung mga ganun kaya napapayag na sila, yung mga medyo mabigat kasi marami mga humarap na po dyan sa ICI at meron silang mga pinagmamalaki, meron na rang nag-tell all. Anong basa nyo po rito, Prof? Tama yun kasamang Edmar, no? Dapat una sa lahat ipatawag, balikan ulit as a sign of good faith na doon bumalik itong taong ito, ano yung pinag-usapan nila kasi at the end of the day yung
yung trust and confidence ng taong bayan, kahit i-live stream mo pa yan, tila baga doubtful pa rin din. Kasi bakit ganun? Nung unang katanungan dyan, bakit ngayon na natapos na si former Speaker Martin Romualdez, tsaka daw ngayon lang ila-live stream? May mga ibang nauna, katulad yan, dahil kulang din sa kapangyarihan, pwede yung mga diskaya ayaw nang makipag-cooperate. Pero sinasabi naman nila na hindi ito makakaapekto. So, yung full disclosure at full transparency, yun ang wala at tila baga kulang, na kung saan yung timing na yung inaantay ng taong bayan na mga personalidad o mga tao, tila baga hindi umaayon doon sa desisyon nilang buksan ng buo yung pagdinig. So, kung talagang legitimacy rin lang din at mawin yung kumpiyansa ng taong bayan at talagang walang itinatago, maganda sana na maanyayahan at bumalik si former Speaker Martin Romualdez at madinig ng taong bayan ano yung napag-usapan, ano yung tinakbo ng investigasyon nang ipatawag ito. At hindi lang yan, ano na ngayon din yung nangyari kay former Representative Zaldico. Ang tagal-tagal, ano ang effort na ginagawa upang mapabalik siya sa ating bansa? So, yun yung mga katanungan. Ang nakakalungkot dito, kasamang Edmar, habang tumatagal, papatong ng papatong, nagsasanga-sanga yung issue, pero yung mga taong dapat mapanagot, which is yung basics na kitang-kita naman yun nga very simple. Membro lamang lahat ng Bicameral Conference Committee, ipatawag mo yan. Mag-plot kayo at ma-identify mo anong distrito na may pinakamalalaking budget o may mga malalaking budget. Yan pa lang ma-identify mo na. Pero ang tanong dyan, bakit hindi ginagawa? At parang Lukban Port, Longganisa, 200. Alam mo mga boss, so simple lang naman yan kung ibig sabihin lang nun, hindi sila seryoso pa yan sa pag-iimbestiga. Kasi unang-una, ang ICI hindi naman talaga yan na independent body kasi gawa naman po yan ng Pangulo. So, ibig sabihin na pwedeng panigan siya kasi siya yung gumawa dyan. Pangalawa, hindi sila seryoso sa pagpapauwi. Ayan kay Zaldico. Kasi si Zaldico mga boss, siya yung chairman ng Committee on Appropriation. Sa kanya din siya din yung actually sila daw yung nag-insert ng mga insertion dyan. Kumbaga, sila yung kung ano yung mga gusto nilang i-insert na mga project o si Zaldico yung gumawa dyan. At alam din mga boss ni Zaldico ang katotohanan sa likod ng maskara. Kung sino yung wala namang yun na sinasabi ng mga tao na wala namang mga kontraktor kung walang mga engineer. Walang mga engineer kung walang DPWH. Walang DPWH kung wala si Zaldico. Yan. Ang mga congressman, ayan, kung wala naman si Zaldico kung wala din si Martin Romualdez. Kaya mga boss, actually ang itinuturo talaga na diyan si Martin Romualdez at siyempre nadamay diyan si BBM dahil siya naman yung nagperma ng budget sa taunan. So ganun kasi mga boss, kahit ang ginagawa nila ngayon, humahanap sila ng mga script. Ayan, humahanap sila ng mga diversionary tactics mga boss para mawala sa isip ng mga Pilipino kung ano yung nangyari dyan sa flood control scandal. Kaya lang nagkakamali sila dahil hindi na talaga yan mawawala-wala. Kita mo kaliwat kanan yung mga nagrarally dyan. So, hindi sila seryoso mga boss na panagutin talaga yung may sala dyan at mga mastermind dyan sa flood control project, mga ghost sa mga substandard na project. Kaya mga boss, ano yung masasabi nyo dito? Kung meron kayong mga comment dyan, paki-comment dyan sa baba mga boss, at paki-like na rin yan sa ating channel mga boss, at paki-share and paki-subscribe naman din sa ating channel mga boss. Ayan, bilang tulong nyo na lang sa ating channel. Ayan boss, maraming salamat mga boss, hanggang sa muli.